Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Maroon Studios, Aimhigh, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Philippine entrepreneurs and innovators. We're live now here in Minsu iVibes, innovative business incubation for biosystem solutions here in Mindoro State University in Victoria Oriental, Mindoro. And we're also live in Facebook. Hello. We have Vaname Food Products and we have the founder, Miss Mylen May Yadaw. This episode is also in partnership with Flip.ph Connected Communities. Hello, ma'am. Kamusta? Hello po. So, good morning, everyone. Hello. Ayun. So, andito sa harap natin ang product, no, ng isa sa mga products ng Vaname Food Products. Turmeric flavored smoked fish in oil. So, later, sana matikman natin to, or at least marinig natin sa audio kung ano ba ang sarap nito. But siguro I let you do an introduction muna, Miss Mylen. So ano nga po ba ang Vaname Food Products? Okay, good morning everyone. Thank you, sir. So ang Vaname Food Products po is basically po we envision po to be the leading producer po of healthy and naturally preservative used products, seafood products specifically. Healthy and naturally. We use po natural preservatives. Natural preservatives. Yes. Sige po. Parang yun yung dito, no? Kasi marami naman na tayong mga seafoods everywhere sa Pilipinas, lalo na kasi we're an archipelago nga. Pero ano po ba yung parang something new nga that you're bringing into the table, lalo na as a startup and lalo na as incubated dito kay Minsu iVibes? Yes po. Actually po, yung traditional na smoked fish or tinapa na makikita natin sa market. So, very, lang po yung packaging niya. No? So, hindi po siya naka-bottle. Yes. Nakabalot. Naka-vacuum pack or yung iba nga po lang nakabayang lang, parang nakalatag lang siya without proper packaging. And yung po nila, shelf life, usually 3 days to 1 week lang po siya. So, dito po yung aming banner product po. Ang shelf life po nito is 1 year or 2 years. So, years po siya. And we infuse po with turmeric flavored. So, yun po yung, alam naman natin na yung turmeric po is rich in different phytochemicals like antioxidants, antimicrobial properties. So, yun po. Bakit pala po turmeric? Turmeric, since po ay locally available po siya din sa atin, and we want also to tap with our IP community farmers po, yung mga mangyan po natin na mga na nagtatanim ng mga turmeric. So, locally available po yung mga raw mats. It's actually new po, Kasi actually, ang naisip ko nga, pag nakagarapon na mga, yung Spanish sardines. And this is tinapa. Yes. Smoked fish. Yes, Actually, parang pag iniisip ko, parang ngayon lang ata nakakita ng nakagarapon na medyo kahawig na yung Spanish sardines na pwedeng ulamin, pwede rin ipalaman sa pandesal, sa tinapay. Yes, and pwede nga rin iba ginagawang pasta, no? Opo, sa pesto po. Parang ganun. So, parang ganun din siya, pero this is tinapa, right? Yes po. And as you said nga po, natural preservatives ang ginagamit dito. Yes po. Wala po kaming in-add na anything, preservative. So in that just way, turmeric and salt lang po. So in that way, siya, healthy alternative siya, or healthy food siya actually. So paano po ito kinakain? Or paano ba recommended nyo na pagkain nga dito? Or sino ba usually bumibili nito? Ano daw yung mga, paano nila kinoconsume? Actually po, yung typical na Filipino viand po, yung ulam po talaga. So, even yung mga students po namin, so bumibili po yan sa amin. And then, kapag may mga, po sa Minsu, may mga activity, may mga event, and may mga visitors po sila, so yan po yung binibigay nilang token. Usually po pala, ang tinapa, yung dried na kinakain. Yes po. Or lilalagay minsan sa champorado, yung mga ganun. Apo. Pero this one kasi, ano po ba siya may yung parang liquid na oil po. Yun oil. Po ay corn oil. Corn so, oil. Cholesterol free din naman din po siya, yung ginamit na oil. Kasi nga po kapag nilagay na sa bottle and then para ma-extend yung shelf life, kailangan po hindi siya dry. So yun yung actually yun yung challenge sa akin nung una na nag-umpisa po kasi yan nung ako po ay isa po sa mga faculty member ng Institute of Fisheries, and isa sa mga mandate po namin is to do extension activities sa community.
So nagpa-train po kami ng mga fish processing activities like pagtitinapa, pero isa po dun sa mga participants, parang nag-comment siya na okay po yung tinapa, pero nga lang ang bilis nga lang po ng shelf life, 3 days and 1 week lang po. So dun po ako nagka-idea na nga anong pwede kong gawin para mapatagal yung shelf life niya. So naisip ko po kapag mga canned products ay kasi hermetically sealed po sila kaya years po yung tinatagal. So, yun po naisip ko na itry kong ibote siya para matagal. And also, madali din po talaga siyang dalhin kahit saan. Yun pala yung innovation dito. Actually, Yes, so napahaba ang shelf life. At the same time, hindi gumagamit ng preservatives na makakasama sa katawan. Yes, so, nakahanap tayo ng solution doon. Opo. If I may ask, Miss Mylene, so magkano po yung ganitong galapon? Okay, yan po is 340 grams to 230 pesos po. Okay. Parang sulit na yun. Opo. Parang pwede itong ulamin ng Hanggang maraming beses. 4 to 6 persons po ang kaya. So ito pala pong so paano yung parang process niya ng ito bumong lahat ng to ay nanggagaling sa Mindoro, yung fish, yung tinapa, yung corn oil, lahat ng ingredients. Yes po, lahat po ng ingredients is locally available po. Dito po sa Mindoro. And saan niyo po siya ginagawa? Or parang may ba kayo? May lugar kung saan ginagawa? Actually yun nga po, wala pa po kaming physical talaga na facility. Pero gumagawa po kami sa Mindoro State University sa Bungabong Campus. So through Minso iVibes po. So yun, na-allow po nila kaming doon po gawin yung product. So yun pala ang thanks to Minso iVibes. Yes po, thank you po sa Minso iVibes. And yun pong packaging kasi actually ang ganda po niya, ang ganda ng galapon. Tapos okay din yung yung label dito. So nung sinimulan niyo po ba ito, parang saan niyo nakuha yung galapon and nag-iba ba yung way of packaging ninyo? Or nung sinimulan niyo siya, ito na yung napili niyong galapon? Actually po, ang una naming napiling glass jar pa rin po, pero mas maliit lang siya. Naisip ko naman po na mas okay pag ganito, medyo madami na po yung laman niya. And then, yun po, na ko po na mas okay ko pag ganyan yung... Kasi naisip ko, alala ko nga lang pala, yung mga Spanish sardines, parang ibang shape ng galapon niya, yung mas pataas. Yes po, yun po yung mga 8 ounce, 220 ml. Mas maliit ba yun? Opo, mas maliit po yun. Actually, mas gusto ko yung ganitong galapon na mas mataba kasi ay mas mataba horizontally kasi yung ganung manipis na galapon, ang hirap niya sa irin pagka yes po. Hindi na lang. Kasi usually ako ang ganito, siguro ganito, if I will eat this. Sa ko to kakainin? Papalaman ko sa tinapay, pandesal. So, kukutsarahin ko yung laman tapos pag paubos na siya, pag yung ang hirap niya nang kunin, but I think better nga yung ganitong shape ng lalo na kasi parang okay din yung oil dito parang okay din siyang kainin. Ano po mo lasa nito? Parang kasi gusto kong typical kainin, po, kung ano po yung lasa ng tinapa. So maalat-alat po siya, na meron lang po siyang turmeric. So kaya yung parang yung sauce niya ay medyo kulay green, parang ganyan na turmeric, yellow green, ganyan po. Yan po ay product din, yan po ay result. Actually, bago kami nag-come up doon mismo sa ingredients, sa composition, tinry po namin, may research po yan na ilan po ba, gaano kadami ng turmeric yung acceptable sa consumer. So nag-try po kami ilang ratio ng turmeric yung mas acceptable sa consumer. Nagpa-taste test po kami. So dati po ba sumobra ang lagyan nyo ng turmeric or... Opo, nag-ano po kami, for example, 1 teaspoon, tapos 1/2, 3/4, so ganun po. Ano yung mas prefer ng consumer po. Nagpa-taste test din po kami. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sicuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority.
So, speaking of that, sige, pag-usapan po natin yung parang story kung paano unti-unting nabuo yung and I think evolving pa rin naman yung adjust na pa rin yung flavor, Yes po. pero wala po sa simula. You mentioned po na kayo nga ay dito sa Minsu, Yes po, you one of the also do faculty of Institute of and you also Fisheries. do research or Yes extension. po. So, pwede pa kwento pa po, so paano ba exactly nagsimula itong si Vanna May Food Products? Yun nga po, nagsimula na, sabi ko, base po kasi yun sa mga feedback ng participants, no, na mas okay sana kung mas matagal. So, tinry ko po siya. And, hindi ko naman talaga din, sabi nga, di ba, kung para sa'yo talaga. So, hindi ko po na-expect na magkakaroon ako ng startup. Kasi more on sa school lang talaga ang focus. Pero po, dumating ang Minsu iVibes. So sila po si engineer nag-convince sa akin, ma'am, di ba may product ka po na ganito? So ipasok natin sa Minsu iVibes, i-pitch po ninyo. So nagtuturo kayo. So walang talaga teaching yung focus ninyo. Yes po. Tapos, may research na kayo nun? Gumagawa Yes kayo po. ng research? Yung research nyo is about na sa... Yes po, yung acceptability ng turmeric powder. Ganyan po. Sa, Pero hindi po siya naka-bottle. so parang Nag-innovate na lang po acceptability ako. ng turmeric sa tinapa. Yes, Tinapa na po mismo. opo, Yun yung opo. research nyo. Yes po. Tapos nung dumating si Minsu iVibes na nagko-commercialize or tumutulong mag-commercialize Yes. tumutulong i-productize yung mga research, yung research nyo ay ginawang Yes po. ganito. Nag-innovate po ako dun sa packaging. Yan. So, hindi ba kayo parang I mean, since teacher kayo, so, kumbaga, hindi naman naturally nasa line ninyo ang business. Yes. So, kamusta po yung parang, hindi ba kayo parang, ba't pa ako magaganyan? Okay naman okay. ako sa pagtuturo. Yun nga po, di ba? Sabi nga yun through po dun sa yung mga binibigay ng Minsu iVibes kasi may mga pa-training about sa business, may mga pitching. So, dun po ako na-enlighten lalo. Parang na-encourage ako. Sige, na-motivate ko na. Ituloy ko na lang nga. Sige, parang vibe ko na po yung, yung pagiging business-minded person. Can we know lang po, even before po siguro, before po kayo naging faculty nga dito sa Minsu, naisip nyo na po ba na magiging ganito? Or, at saka in the first place, bakit kayo nag-faculty? Tsaka, parang ano yung mindset nyo lang na mas nung even before? Did you even imagine na magkakaroon kayo ng ganitong product? No, hindi. So, wala talaga po sa hindi ko po siya naisip na ako yung And yun, minsan nga po, namomotivate kasi ako lalo, kapag may mga nakakatikim po ng product, yung feedback, ganun. So, naalala ko po one time, yung isa sa mga faculty namin, hi Ma'am Jessa, Recto. So, nung time, shoutout po, naalala ko po kasi nung time na naglilihi po siya, yan po talaga yung lagi niyang nire-request. Yung kaya sabi ko, sige, ituloy-tuloy ko na to, baka talagang para sa akin itong Vanna May Food Products. Para pala sa mga naglilihi. Meron po ba kayo ibang product sa Vanna May Food Products? Actually, initially yan pa lang po yung And naisip ko po po siya yung packaging para yung mga students na kahit mabawasan yung capital po niya. Kasi ito 230, inisip ko magkaroon ng mga kahit 100 pesos para sa student po. So, ko na baka pwede siya sa retort pouch, ipasa sa sachet, ganun po. Itatry ko po Tsaka siya. alam ko na, yung mga may uso sa mga, yung pastil. Apo, fish pastil. Pwede siyang fish ganun. pastil. Opo. Tapos lang yun, parang 25 pesos lang, di ba? Yun po. Rice, tapos pantatoppings. Yun, actually yun po yun na, naisip ko na pwede ko pong i-innovate po ulit para sa mga student. Yes. Budget friendly para sa Oo. mga student. Tsaka, pwede rin na, para siyang resale, parang distributor. So, bibilihin ito ng mga gumagawa ng pastil. Tapos yung mga gumagawa ng pastil, ito yung gagamitin for their pastil. So, parang ang customer nyo ay not directly yung mismong kakain, but yung mga nagluluto or yung mga nagpe-prepare ng pagkain. What do you think about that? Possibility? Yes, pwede naman po. Actually, yung mga pasalubong center din nga po, pangarap ko din po na malagyan. Tsaka parang pwede ito maging pride ng Mindoro na kamusta po ba sa Mindoro? Marami bang tinapa talaga dito or ang turmeric din even? Like Turmeric po sa Mansalay, Bulalakaw, sa mga marami pong turmeric. Napakamura lang po niyan. Dito Opo. pala ang bilihan ng turmeric. And also po sa Minsu Bungabong Campus po kasi meron kaming fish pond, Bracks-water fish pond. Bangus po yung kanilang kinoculture. So, nakikita nila po ba na ibang fish naman, maybe bangus nga, for example. Pero ganito rin.
Yes po. Posible rin kaya yun sa Okay Banamay po. food Pwede product. po yun. Oh. Kung ano po yung during glut season, yung maraming, for example, yung sardines, mga manamse, tamban, so pwede po yun gamitin. So, iba-ibang fish po, no? Yes po. And magiging ano na nga rin siya, parang, yun po kasi na-realize ko sa Mindoro sa ngayon. Correct me if I'm wrong sa mga sa mga taga kayo po, since taga Mindoro kayo. Well, may tourist spot dito, si Puerto Galera. Puntahan siya, which is malapit, Oriental Mindoro din. Pero parang ang Oriental Mindoro din is, nagiging siya, parang daanan ng mga, so kaya rin dumadami yung mga tao dito, nagiging okay economy dito. Pero parang, as I've talked po sa mga tao from Mindoro, especially nga yung Flip That Page na event kahapon, parang wala pang masyadong pride na product si Mindoro. And I think with startups like you po, kayo din ang mag-start na, dito ang turmeric, dito ang tinapa. Ayun. So, what do you think po about that? Looking forward po ako sa ganun. Mas okay po. Mas po kung ganun po. Tsaka lalo na po ngayong so parang magiging, so kung nasa pasalubong center nga ito, so mga tourist, even yung madmadaan, so kunyari let's say from Panay Island, Iloilo, and then mag-Rororo, papuntang Rojas, Mindoro, tapos aakyat papuntang Calapan. So dadaan yun ng Victoria. So sa Victoria, may pasalubong shop doon, may shop doon for the Mindoro products. So andun nakahilera yung mga smoked fish, Yes. turmeric, iba pang fish ni Vanamay. What do you think about that po? Yes po. And pangarap ko din nga po na maano po talaga yung, kasi isa sa mga problema yung post-harvest losses po sa fishery sector. According to FAO, 30 to 40% po yung post-harvest losses due to spoilage. Kaya po yan, isa rin yan sa mga solution na naisip ko po na i-process during glut season kapag dito po sa amin, taga Bulalakaw po kasi ako eh. So may mga times po dyan na sobrang dami ng supply ng isda na hindi siya napaprocess ng maayos. Ayun. Yun Actually, po yun. that's very important actually. And doon papasok yung, it's a real problem kasi seasonal nga. May seasonal. So may times na maraming supply. May times din po ba na parang onti yung yes supply? po, wala po. So kung during na maraming supply siya, mai-process po. Tapos dumating yung time na wala po masyadong huli, at least meron na pong nakaprocess. Yun po yun. Parang same pala ito sa mga sa dried mango for example. Kasi ganun din ang sinimulan ng, as far as I know, ng dried mango. Kasi nga, may season ng dried mango, which is summer. Pero may mga ibang tao na gusto pa rin ng mango. Yes. Kahit na ibang panahon, let's say Christmas. So, dried siya para ma-preserve siya. Para Yes somehow, po. So, I think same din dito na baka nga may times na onti ang tinapa, pero gustong kumain. So, may way na na-preserve si smoked fish using turmeric, corn oil, etc. Yes po. So, pwede pala, anong months po ba yun pala? Yung parang onti yung Okay. So during summer season po, madami po yung pero kapag mga mga na po, yung Ayun, yung exactly. rainy season. Kasi yung gusto ko So, sabihin, parang gusto ko kumain sa Pasko. After New Year po, di ba po? Oo, ng tinapa pasta. Yes. So, baka onti ang tinapa nun or mahal ang kasi so pag na-preserve natin siya, pwede siyang kainin sa Pasko. Pwede siyang ipangregalo for tinapa pasta. Yes po. Sige po, ano po ba ang nyo? So, ano pa yung parang plano or naiisip nyong future for Vanamay? For sure, hindi lang ito yung product na naisip nyo. So, ano po ba yung mga iba nyong gustong gawin pa moving forward? Okay. So, magdadagdag po kami ng ibang product pero nakafocus nga kami po dun sa mga natural spices po ang gamit namin. And then, ito po, sabi ko po kanina, mag-innovate po ako sa packaging para lahat po ng target consumer ay pwede. So, yun po ang So, puro po ba fish or meron ding hindi fish? Yun, nakafocus. Since po ako ay fisheries by profession, so ang aking po is for more on sa seafood product po. Pero, di ba, by the way, when you teach fisheries, not necessarily naman po, di ba, na parang fish for consumption? Yes. Pero parang doon kayo napunta, sa fish for food. Yes I think po. yung mga iba din fisheries, yung parang pinag-aaralan yung breeding. Yes po, sa aquaculture, actually may aquaculture, may capture fisheries, may aquatic ecology, yung mga assessment ng mga resources, and post-harvest po. So sa post-harvest fisheries po. Post-harvest yun yung parang ano nang gagawin sa isda. After ma-harvest. Which is kasama dun yung as food, as for Yes consumption. And by the way pala po, so andito tayo ngayon sa Minsu iVibes TBI. Kailan po ba, parang
I want to know lang din pala po yung timeline no. So, Mm. kailan nyo, parang anong year nyo naisip nga yung parang kailangan ma-preserve yung fish? Opo, matagal. Actually, matagal na yun po. 2020, ganyan pa po. Pero ngayong 2025 lang po talaga na ano po siya, na tuloy through Minso iVibes po. So, pero matagal ko na po talaga siyang What year, sir, si Minso iVibes? 2024. 2025, this year? 2025. Last year, 2024. 2024. Then, kailan kumuha ng incubatees? Kailan nag-start yung mga incubatees? This year. This Last year year. din. Okay. So, kayo, ma'am, ay last year. Opo, first cohort po ako. Okay. So, from that po, siguro, pa-share lang din po ng experience na yun para baka meron dyang mga from Mindoro, Yes. then na interested magpa-incubate kay Minso iVibes, or Yes maybe baka po. meron mga partners anywhere in the Philippines na gusto makipag-partner kay Minso iVibes. So, ano po yung parang naging experience ninyo kay Minso iVibes? Okay po. So, yun po, shout out dun sa mga katulad ko no na government employee, yan, na gusto mag-venture into business. So, ayan po, may second cohort po ang ang Minso iVibes, which is nakaka-motivate kasi yung support ng Minso iVibes. So, tinutulungan po lahat in terms of sa technical, ililink ka po nila doon sa mga tamang agencies or partners na kailangan mo. Like, kami po ay registered na sa DTI. Thank you din po sa Minso iVibes. So, sila po yun ang nag-link sa amin. Sa DTI and BIR. So, yun po. And actually po ito, yung aming product po is patented na po. Utility model sa IPOFIL. Oh, Okay po. wow. So, yun po siya. Tsaka ang ganda din po sinabi ninyo, no, na actually para sa mga government employees and sa mga faculty, Yes sa po. mga researchers. So, this is also an opportunity na to go into business. Yes, Kasi ma'am. this might be another possibility or opportunity na pwedeng mangyari. So, parang ano lang din, it's another option, kumbaga, na pwedeng kuhanin and pwedeng kumbaga sort of career path. So ngayon po no, nagtuturo pa rin naman kayo. Yes po, Faculty yes pa rin. po. Pero so paano niyo hinahati yung oras niyo sa Yun po. Yun po, pag during may may mga Saturday, Sunday, ganyan, katulad mo. pag weekday, faculty, weekends, yes pag po. weekends, Mm-mm. negosyo. Wow, sipag naman ni Miss Mylene. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun, sige po. Thank you so much sa inyong pag-share and sa ating maikling kwentuhan dito. Pero parang gusto kong kumain ito mamayang Yan, tikman niyo po, sir. Anyway po, if our listeners baka may nakikinig dyan na gusto lumapit sa inyo, baka may gustong bumili. By the way, saan po sila makakabili? Wala pa ng... Okay po. So, available po kami sa Shopee. Okay. And search na lang po, Vaname Food Products. Okay. So, deliver anywhere naman to. Yes po. Pero medyo maano nga lang po kasi ang shipping fee. Pero pag taga dito lang rin po sa Mindoro, i-chat nyo na lang po ako. So, sa Facebook page po. So, Okay. nagde-deliver din Saan po kami. If ever, saan dadaanan? Pagka, nagde-deliver within Mindoro? Apo. Pero kung dadaanan kayo, Bungabong Bungabong po. Bungabong. Sa Minso, Bungabong Campus po. ayun. So, by the way po, baka may nakikinig nga na gustong bumili
gusto or baka may gusto makipag-partner, Yes. baka may investor, baka may whoever. So how can they contact you po? Maybe Facebook or maybe Yes. email? Yes po. Sa Facebook, Mylene May Besa. And yung email po, mylinebesa@gmail.com. Ayun. Or search na lang po, Vanna May Food Products. May Facebook page na po ba ang Vanna May? Or Gagawan ko ba? gagawan na. Oo. Oo. Sige. Sige, para matag ko rin kayo sa episode pag Okay. dito. Ayun, so thank you so much po sa ating kwentuhan tungkol sa tinapa with turmeric. Thank you po. Thank Ayun. you. Thank you. Thank you po. Thank you very much to our 62 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity. Grow deeper connections and earn more only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform. Hustle PH. Smile Checks. Streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO. Cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly. All-in-one digital platform for property developers. Body Beaties. Accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services. Tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks. Digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa. Driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. Wonderbrand. Data science-driven brand strategy and design for emerging markets. DiviCode Technologies Incorporated. IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach. Personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudok, Algacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Com, Board Prep, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.